Classmate ko po siya sa DTC po, Discipleship Training Course po ng ating pong Free Believers in Christ po. At siya po ay small but terrible and faithful servant of the Lord, a man of God. At tayo po ay magalak sa ating Panginoon at ating palakpakan ng ating Panginoon sa buhay ng ating kapatid na si Brother Jello M. Tumula. Praise the Lord. Let us pray. Our gracious, loving, faithful God in heaven, Panginoon namin Diyos, maraming salamat o God at tinipon mo po kami Panginoon sa lugar na ito Panginoon. Lord, we acknowledge Panginoon that it is your, because you love us Panginoon, kaya kami Panginoon ay nahito Panginoon upang makinig na yung mga salita o God. Lord, we acknowledge Lord that you are here Panginoon in the midst of us o God. Patuloy o Diyos, nadalangin namin Panginoon, kumilos ka sa aming mga buhay o God. Lord, hayaan mo Panginoon na yung mga salita Panginoon na nais mong ipahayag sa umagang ito Panginoon. Kakatagpuin nito ang buhay, ang pangangailangan ng bawat isa o God. Lord, we claim Panginoon that through your word Panginoon, ito Panginoon ay magta-transform ng puso ng bawat isa sa amin. Lord, may continue Lord to enlighten us Lord through your word Panginoon, that ito Panginoon patuloy na magpapalakas, magpapatatag at magpapalalim ng aming pananampalataya sa iyo o God. Lord, we thank you. Just take your place o God. Be the one Panginoon to speak to your people o God. Sa araw na ito Panginoon. Maraming salamat o God. Ito Panginoon ang aming panalangin o God. Sa pangalan ng iyong anak na walang ibang aming Panginoong Kristo. Amen. Magkakapo na po muna sa presensya ng ating Panginoon. Praise the Lord. So, napakabote ng ating Panginoon. Amen? At yun nga, it's been 2 weeks na din na hindi tayo nakapag-service dito. Na-miss niyo po ba ang lugar na ito? Amen. Praise the Lord. 2 linggo din kasi nga nag-join tayo sa Sport Fest sa GFO. Amen. At puri ng Panginoon sa dakilang bagay na ginawa ng Diyos. Amen. At mayroong 8 souls pastor ang nagpabaptize sa pamagitan ng Nagay Yasumi. Hindi na sayang yung Nagay Yasumi na yun. 8 kaluluwa din ang nagsuko ng buhay sa ating Panginoon. Amen? Nagpabaptize and sinundan naman siya ng Free Gospel Concert last Sunday sa Shiga. Amen? At may dakilang bagay ang ginawa ng Diyos. Amen? Maraming naranasan ang presensya at kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, mayroon ding Free Gospel Concert doon sa Echinomiya naman ngayon. Praise the Lord. And sa darating na August, sa October, 27 tayo naman dito. Amen? Tayo naman ay dito gaganapin yung Free Gospel Concert. At may dakilang bagay ang ginagawa ng Diyos. Amen? So anyway, tayo dumako sa word ng ating Panginoon. Let's open our Bible in the book of Acts, chapter 17. Sige po, verse 26. Praise the Lord. So sabi dito, basahin po natin. Sabi po dito, mula sa isang tao, nilikha ang lahat ng lahi at ipinangalat sa buong mundo. Amen? Noon pa itinakdanan niya ang hangganan ng tirahan ng mga tao at ang panahon na sila'y mabubuhay dito sa lupa. Amen? Nagmumula daw sa isang tao. Sino yon? Si Adan. Amen? At mula sa kanya, di ba, kinuha ng Diyos, di ba, yung sinong nagbabasa ng Bible? Amen? Kumuha ang Diyos ng sa tadyang, di ba, sa kanan. Tadyang ni Adan at andun si Eva. Amen? So, isa lang ang lahi nating lahat. Isang pinanggalingan. Mula sa isang tao, nilikha ang lahat ng lahi at ipinangalat sa buong mundo. Noon pa itinakdanan niya ang hangganan ng tirahan ng mga tao at ang panahon na sila'y mabubuhay dito. So, ganun din tayo. Itinakdanan ng Diyos kung bakit ikaw ngayon
ngayong taon, ngayon ka isinilang. Amen? Brother Jello, 1994, ipapanganak ka. Itinakda na ng Diyos. At kung saan ka ipapanganak, amen? Merong ipinanganak sa Cavite, amen? Sa Laguna, Lanao del Norte, ano? Amen? At sa Isabela, amen? Hindi aksidente, ano? Kung makikita natin dyan, itinakda na niya ang tirahan kung saan ka nakatira ngayon. Maging pagdating mo dito sa Japan. Hindi aksidente, baka mayroong magtanong, bakit ba hindi ako pinanganak sa Amerika? Amen? O kaya bakit hindi na lang sa North Korea ako pinanganak? Ano? Ayan. Hindi aksidente kung bakit ka nabuhay. Ito yung mensahe ng ating Panginoon. Amen? Itinakda na niya yung hangganan ng tirahan. At sabi doon, yung panahon natin. Ibig sabihin hanggang edad natin. So sinasabi dito, all of us, we have a time limit. May limitasyon ang buhay natin. Ang hangganan natin dito sa lupa. Amen? Merong lifespan. Sa Pilipino, sa ating mga Pinoy, di ba, 60, 70 ba? Di ba, mga 60 pa lang, hindi na makakalakad, masakit na yung tuhod. Kuliin ang ating Panginoon. At ayun, dito sa Japan, sila ang average lifespan nila, di ba? 90, 100, 80. Amen. Pero baliwala yon, kahit mabuhay ka ng isang taon kung hindi naman nila kilala ang Panginoon. Amen. So anong sinasabi dito ng ating Panginoon? Merong may time limit ang buhay natin. Amen. Dapat natin tandaan. And do you know your purpose in life? May hangganan ang buhay natin. Alam mo ba ang purpose ng buhay mo dito sa lupa, sa mundo? Bakit ba mahalaga? Why is it important to know your purpose in life? Kasi nga, maiksi lang ang buhay ng tao. Amen? Ang sabi sa Santiago, Santiago chapter 14, chapter 4 verse 14. Amen? James 4 verse 14. Sige. King James. Sige, kung may Bible kayo, basahin po natin. And kung meron naman kayong sa cellphone, hanggat maaari sana. Pero kung wala kayong dalang Bible, sige, buksan niyo po yung ating yung mga Bible. James chapter 4 verse 14. Sabi dito, basahin ko po sa ayan. So makikita natin dito, sa katunayan, hindi niyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Amen? Sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Sino yung nakakita ng hamog? Diba? Pagka umaga, pagising mo, makikita mo hamog, basa. Pagdating niya ng mga alas 8, alas 9, wala na. Diyan ikinukumpara ang buhay ng bawat isa sa atin. Napakaiksi lang ng buhay natin dito sa lupa, sa mundo. So paano natin gugugulin yan? Kung hindi mo alam kung anong purpose ng buhay mo, masasayang. Kasi maiksi lang ang buhay mo. Tapos hindi mo ma-fulfill yung purpose mo sa lupa, paano ang mangyayari? So mahalaga, why is it important to know your purpose in life? Kasi maiksi lang yung ating buhay at there is no second chance. Ibig sabihin, kapag namatay ka, hindi ka pwedeng, Lord, gusto kong mag-retake. Lord, pabalikin mo ako para ma-fulfill ko yung purpose ko sa mundo, sa bakit mo ako nilikha. So ano yung sinasabi ng ating Panginoon dito? Mahalaga ang bawat oras natin, na dapat nilalaan natin yan para tuparin yung purpose ng buhay natin dito sa mundo, sa lupa. Amen? Bakit? Kasi, sige, pumunta tayo sa 2 Corinto, chapter 5, verse 10. Second Corinthians 5 verse 10. Hindi siya mas bro. Ayan, praise the Lord. Ang sabi dyan,
sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama ang nang nabubuhay pa siya dito, siya sa mundong ito. So anong sinasabi dito ng ating Panginoon? Lahat tayo, maiksi lang ating buhay, ano? At after ng buhay natin dito, magsusulit na tayo sa Panginoon, harap na tayo sa Kanya. Ano? Ipipresent na natin sa Panginoon kung ano yung, paano natin ginogol o pinulfill yung purpose natin dito. Amen? So, ang nakakalungkot, ano? Minsan ka lang mabuhay dito, ano? At after mong mabuhay dito, hindi ka na pwedeng, Lord, pabalikin mo ako para ma-fulfill ko yung purpose. Amen? Tingnan natin sa, ano, bro? Pakibukas din sa Hebreo chapter 9 verse 27. Sige, sabi ko dito, babasahin ko po sa Bible ko. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So, mababasa natin dyan, di ba? Na may paghuhukom. After ng buhay natin dito sa lupa, haharap tayo sa Panginoon at mayroong paghuhukom. At sabi dyan, minsan ka lang, ano, mamamatay. Ano? At hindi pwedeng, Lord, kapag namatay ka ngayon, Lord, pababalikin mo ako ulit para ma-fulfill ko yung buhay ko. After, kunin mo na ulit yung buhay ko. Hindi ganun. No? So, wag nating sayangin ang buhay natin dito sa lupa. Amen? Let us fulfill our purpose in life. Amen? Sabi nga ni bro, di ba, kanina, sa testimony, ano? Na what if, kukunin ka ni Lord, mawala ka dito sa lupa? Nakapag-invest ka ba sa Panginoon? Nagawa mo ba yung purpose mo kung bakit ka nilikha? Kasi haharap tayo sa Panginoon, sabi sa 2 Corinthians, di ba kanina? Nahatulan tayo at tatanggap tayo ayon sa ating ginawa. Amen? At kung hindi mo na-fulfill yung purpose natin dito sa mundo, anong sasabihin ng Panginoon? Yung iba, na-fulfill yung purpose, amen? Sasabihin na, well done, good and faithful servant. Pero kung hindi mo na-fulfill, ano sasabihin ni Lord? Sasabihin ba sa'yo ng Panginoon, well done, good and faithful? Hindi. Kasi nga, hindi mo na-fulfill. Ano ka? Failed. Mission failed. Amen? Kapag mission failed ka, hindi ka sasabihin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Amen? So, anong sinasabi dito ng ating Panginoon? Na mahalaga, know your purpose in life. Alam mo ba yung purpose ng buhay mo ngayon dito sa lupa? Let's take a moment, tanongin mo yung sarili mo. Alam mo ba yung purpose ng buhay mo dito sa lupa? Okay lang, hindi ang buhay natin dito sa lupa, hindi lang magkaisya. Gigising ng maaga, maligo, pasok sa mag-overtime. Tapos balik ulit Ayan, balik ulit, matulog, kumain, kinabukasan, gising ulit, mag-overtime, balik ulit at magtulog. Hindi lang ganyan paikot-ikot ang buhay natin. Mayroong purpose at dahilan kung bakit ka nilikha ng Diyos. So wag mong gugugulin ang buhay mo sa wag mong i-focus ang buhay mo sa isang bagay lang. Know your purpose in life. No? Hindi pa pwedeng, Lord, ayan, pabalik na, paikot-ikot, kakain, matulog, magtrabaho, mag-overtime, kakain, tapos pagod ka pag Sunday, hindi ka makakapunta ka sa Panginoon. Amen? So paano yung purpose ng buhay mo? Hindi mo natutupad. Amen? Bakit ba tayo pumupunta sa church upang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos? Amen? So, knowing your purpose in life. Amen? Praise the Lord. So, why did God created you? Bakit ka ba nilikha ng Diyos? Naitanong mo na ba yan sa sarili? Na minsan kung mag-iisa ka, Lord, bakit mo ba ako nilikha? Bakit ba ako nandito? Bakit ba ako humihinga? Nasubukan niyo ba ang naitanong yan sa sarili niyo? Kasi ako, naitanong ko na din yan. Isang bis, Lord, nung time na parang na-depress, Lord, na-depress din ako, dati, na Lord, gusto ko nang kunin mo na lang ang buhay ko. Pagod na ako, nasabi ko na din Lord, nakipagkasundo, Lord. Pero may purpose pala ang buhay natin. Amen?
Naniniwala ka ba na may misyon ka sa buhay? Amen? So, bakit ka nga ba nilikha ng Diyos? Bakit ka nga ba narito sa mundong ito? So, basahin natin yung Jeremiah chapter 1, verse 4 to 5. Sige, makibukas po tayo. Meron din po tayo dito sa harapan. Ayan, sabi dito, Jeremias, bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. Sino nagsalita nito? Sino ba si Jeremias? Siya ang dakilang propeta ng Panginoon sa Old Testament. Amen? At sinabi sa kanya, dahil siya ay propeta, kinakausap siya ng Diyos. Amen? At ang sabi ng Diyos sa kanya, bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. At bago ka isinilang, hinirang na kita para maging propeta sa mga bansa. So, ang pangungusap na ito ng Diyos para kay Jeremias, para lang ba ito kay Jeremias? Applicable din yan sa atin. Amen? Brother Rhodes, bago ka pa nilalang ng Diyos, sa tiyan ng iyong ina, pinili ka na niya. Ganun. Ang bawat isa sa atin, bago ka pa lang nilalang ng Diyos, sa tiyan ng iyong ina, pinili ka na. Ibig sabihin, bago ka pa lang nilalang sa English, before I formed you in the womb, I knew you. Kilala ka na ng Diyos bago ka pa man niya pulmahin. Sa tiyan. Ibig sabihin, hindi ka pa nabuo. Hindi ka pa ipinagbuntis. Hindi ka pa dinadala ng iyong ina sa tiyan. Kilala ka na ng Diyos. Ibig sabihin niya, may plano na ang Diyos, hindi pa nagkakakilala yung nanay at tatay mo. May plano na ang Diyos, nasa isip ka na niya. Ikaw ay isisilang, ipapanganak. At meron kang purpose, dahilan, kung bakit ka ipapanganak. Amen? So walang aksidente, hindi aksidente ang buhay mo. Kaya alamin mo ang purpose ng buhay mo para ma-fulfill mo. Amen? So ang sabi dito, ayan, bago pa man tayo pinanganak, pinili na tayo ng Diyos at may plano siya sa buhay natin. Praise the Lord. So, wag mong isipin na para di ba, minsan dumadating din sa isip natin, di ba, na wala nang kabuluhan ang buhay ko, walang bakit ako mabuhay, May dahilan kung bakit ka nilikha ng Diyos. Paano? Bakit ka nga ba nilikha ng Diyos? Tingnan natin yung Isaiah chapter 43 verse 7. Verse 43 verse 7. Ayan, sabi dito, sila ang mga taong aking tinawag, nilikha ko sila para sa aking karangalan. So ano sabi ng Diyos? Bakit ka daw niya nilikha? Pakibasa? Nilikha ko sila para sa aking karangalan. Kaya ka pala nilikha ng Diyos ang bawat isa sa atin para sa karangalan niya. To give Him glory. Amen? To bring Him a glory, Nilikha tayo ng Panginoon to bring God, magbigay tayo ng karangalan at papuri sa ating Panginoon. Amen? So, nilikha tayo ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian, para sa Kanyang karangalan. Dapat sa ating buhay, mga ginagawa natin, napapapurihan natin at napaparangalan ng Diyos. Amen? The way na kung paano tayo kumilos, kung paano tayo mabuhay dito sa mundo. Dapat, ayan yung purpose kung bakit tayo nilikha, para maparangalan ang Diyos sa ating buhay. Amen? Pero kung ano yung pinagagawa mo, dapat isipin mo, napaparangalan ko. Bago ka gagawa ng isang bagay, isipin mo muna, mapaparangalan ko ba yung Diyos sa gagawin kong ito? Amen? Kung hindi, huwag mo nang gawin na. Amen? Kasi kaya ka nga nilikha para maparangalan ng Diyos. Pero kung gagawa ka ng isang bagay, para lang saktan mo ang Panginoon, huwag mo nang gawin. So, be careful. Huwag nating saktan ang kalooban ng Panginoon. Nilikha tayo ng Panginoon para sa Kanyang karangalan. Amen? Amen. So, napakabuti ng ating Diyos. So, may purpose ang bawat isa sa atin sa mundong ito. May dahilan kung bakit ka nakaupo ngayon. Amen? At time will come, ikaw din yung gagamitin ni Lord.
Di ba, bro? Di ba? Sabi ni bro Pao, di ba? Na dati, parang baliwala lang sa kanya, pati natin ng church. Pero there's power in the word of God. May kapangyarihan, ang salita ng Diyos, sabi doon, sa aklat ng Hebreo. Ano? Sige, chapter 4, pero yung verse, hindi ko natandaan, ano? The word of God is alive and active. Kahit nakaupo ka ngayon, kumikilos yung salita ng Diyos sa puso mo. Maraming tao ang nabago ang buhay, nabago ang puso. The greatest miracle, yung magkaroon ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Amen? Kasi hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, yung kapwa mo. Amen? Only God can transform a heart sa puso natin. Amen? Sabi sa Ezekiel 36 verse 26, bro? Ezekiel 36 verse 26. Amen, praise the Lord, nandiyan na. Sabi dito ng ating Panginoon, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. At ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. So, sino yung magbibigay ng bagong puso daw? Sino yung magbabago sa buhay ng isang tao? Walang iba, kundi yung lumika sa atin. Hindi yung sarili natin. Huwag mong isipin na, Lord, nakakahiya, di ba? Maaaring nalalamig ka, isipin mo, Lord, bago ako lalapit sa iyo, ayusin ko muna yung sarili ko. Huwag ganun, amen? Kasi ang sabi dyan, sino yung magbabago ng magbibigay ng bagong puso? Ang Diyos, hindi ikaw. Hindi mo pwedeng bibigyan ko ng bagong puso ang sarili ko, hindi ganun. Ang Diyos ang lumikas sa atin ang magbibigay niya. So, the fact na sinasabi mo, Lord, ayusin ko muna yung sarili ko bago ako lalapit sa iyo, mas nagtitiwala ka sa sarili mo kaysa sa Diyos. Amen? Sa sarili mo, dyan ka nagtitiwala. Amen? So, andun yung, pride. No? Ang Diyos yung magbabago sa atin at hindi tayo. Siya yung magbibigay ng bagong puso at bagong espiritu. Amen? So, praise the Lord. So, ayan. Bakit tayo nilikha ng Diyos? To bring Him glory. Dapat sa lahat ng ginagawa natin, napapapurihan at napaparangalan natin ng Diyos. Amen? Hindi tayo nagbibigay ng sama ng loob. Amen? At kahihiyan. Lalo na kung sinasabi mo, ay, I'm a Christian. Marami na nakakilala, Kristiyano ka. Amen? Tapos makikita sa buhay mo. The word Christian, nandun si Christ. Amen? Si Christ, dyan. Amen? Si Kristo dala-dala mo. Pag sinabi mong Kristiyano ka, si Kristo, dala-dala mo sa buhay mo. Amen? So, kailangan nilikha tayo pang parangalan ng ating Panginoon. Hindi natin naipapahiya ang pangalan ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Praise the Lord. Dapat tayong manindigan na kapag tulad na sinabi ni Bro, di ba? Marami sa atin na may di ba, na nakakita na may pagbabago sa atin kasi nga binagaw tayo ng Panginoon. Mayroon silang ino-offer sa atin, ganito, di ba? Inuman tayo. Sama kasagalaan. Di ba? Tinatanggihan natin. Bakit? Kasi nga, dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon. Kapag nakita ka, yan din yung sinasabing Kristiyano. Amen? Na kumbaga nakikipag-compromise, ibig sabihin, yung si Kristo, yung napapahiya. Amen? Kasi binanggit niya yung Kristiyano. Amen? Taglay mo pangalan ni Kristo at napapahiya ang Panginoon. So dapat, sa lahat ng ginagawa natin, isipin natin, ito ba ay magbibigay ng karangalan sa Panginoon o hindi? Amen? Sa Colossus chapter 1 verse 16, ayan, medyo mabilis po ba ang pagsasalita? Praise the Lord at sige, tuloy natin. Colossus verse 1 verse 16, ang sabi dito, sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Paano daw nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo? Sa pamamagitan niya. Sino ba yung niya ang tinutukoy dito? Tingnan natin bro sa back tayo sa 15. Si Kristo, sabi dito, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Amen? So,
kasunod niyan, si Kristo yung tinutukoy, ano? Si Kristo ang larawan, sige bro, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. Ibig sabihin, we know that God is a spirit. Amen? Espiritu ang Diyos, hindi natin nakikita ang Espiritu. Amen? Kaya nga nagkatawang-tawang ating Panginoong Isus. Amen? At, di ba, sige nga bro, pabalik niya ako sa 15. At siya si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. Ibig sabihin larawan, kung ano yung Diyos, yung Espiritu, kung ano siya, ganun ipinapakita niya sa pamagitan ng nagkaroon ng tao siya. He is a holy God. Amen? Kung makikita natin si Jesus kasi hindi siya nagkasala, He is a holy, mapagmahal ang ating Panginoong Isus. Ipinapakita dyan, ano? At sa kasunod na verse, sa pamagitan niya, sino? Sa pamagitan ni Kristo, at para kay para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Ibig sabihin, kung nasa mundo ka, sino nasa mundo ngayon? Tayo. Amen? Ikaw. Ayan. Paano ba nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo? Sa pamagitan ng ating Panginoong Isus. At para kanino daw? Para kanino ka? Bakit ka nilikha? Para sa Kanya. That is a purpose kung bakit ka nilikha ng Panginoon. Nilikha ka ng Panginoon, ng Diyos Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Isus. At para kanino? Para sa ating Panginoong Isus. Kaya ang buhay mo ngayon, dapat para sa Panginoong Isus. Amen? Ang nakikita, pati rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. So kung makikita natin dito, mga espiritong naghahari, alam naman natin na even physically, nakikita natin, di ba? Kung makikita natin, mayroong mga paghahari. Ano ba yung mga kaharian, di ba? May mga gobyerno, physically. Pero under that physically na body, may mga spirit yan na nagko-control. Amen? So, kung makikita natin dyan, ang Panginoong Isus yung lumikha ng lahat ng, kahit yung mga gobyerno, di ba? Ang sabi sa Bible, di ba? All government, di ba? All authority comes from God. Lahat ng authority, pamamahala ay galing sa Panginoon. Amen? So, tuloy natin. Medyo mabilis ako magsalita. Praise the Lord. So, kung makikita natin dyan, nilikha sa pamagitan niya at para sa Kanya. Sino? Nilikha ang bawat isa sa atin ay para sa atin Panginoong Isus. Amen? So, dapat, we are all created through Jesus and para kanina daw? Para sa atin Panginoong Isus. Without Jesus, so kung makikita natin dito, without Jesus, we don't exist. Hindi ka nakaupo ngayon kung wala ang ating Panginoon. Amen? So, ganun din ang buhay natin. Na kapag wala tayo sa ating Panginoon, walang kabuluhan ang buhay natin. Amen? Apart from God, apart from Jesus, we can do nothing. Pag sinabi we can do nothing, baliwala ang buhay mo kung wala ang Panginoong Isus sa buhay mo. So, huwag tayong lumayo sa Kanya. Amen? Tingnan natin bro ang Nagashima sa John, chapter 15, verse 5. 15, verse 5, bro. Ayan. Sabi dito, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nanatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Kaya nga, without Jesus, di ba, kung makikita natin kanina, we don't exist. Kung wala din ang Panginoong Hesus, walang silbi ang buhay natin. Wala tayong magagawa. Maaaring marami kang nagagawa, pero for mga kalokohan. Amen? Na hindi nagbibigay karangalan sa Panginoon. At pagdating ng time will come, ano yung mangyayari sa'yo? Tatanggap ka? Di ba sabi doon, haharap ka sa Panginoon. Kanina, di ba? At tatanggapin mo ang mga pinagagawa mo. Amen? So para magkaroon ng kabulan ang buhay natin, huwag tayong humiwalay sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi siya nga ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Nilikha tayo para sa Kanya at nilikha tayo sa pamagitan niya at para sa Kanya. Amen? So ang buhay natin ay para sa ating Panginoong Hesus. Kaya huwag tayong lumayo at ihiwalay ang ating sarili sa Panginoon. Amen?
So, Jesus is our life. Dapat yung tandaan natin. Amen? Jesus is our life. Hindi si Dodong, hindi si Inday. Amen? Kung meron kang Dodong, kung meron kang Inday, hindi yan ang buhay mo. Amen? Kasi nilikha sa ano, bro? Colossus 1:16. Nilikha ka para sa ating Panginoong Hesus. Hindi para sa kanino, yung special someone mo. Amen? So ano yung sinasabi dito? So, balikan natin yan mamaya. So, Jesus is our life. Amen? Hindi tayo nilikha ng Diyos para kung tingnan natin ang Luke chapter 14 verse 26. Bro, mas Lucas 14 verse 26. Ayan. So be careful. Maging maingat tayo na baka kung para kanino ka ba bumabangon? Para kanino ka ba nabubuhay? Be careful. Sabi dito, ang sino mang naisumunod sa akin, pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, maging kanyang sarili, ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Sa ibang salin, hindi maaaring maging karapat-dapat sa akin. Amen? Bakit? Kasi nga dapat si Jesus yung life natin. Hindi yung kung sino yung mas mahalaga. Baka may mas mahalaga sa'yo kaysa sa ating Panginoon. Amen? We must love God above all. Amen? Dapat ang Diyos ang number one. Once na ang Diyos ay naging number 2, yung number 1 mo, yun yung naging Diyos mo na. Amen? Kaya kung si Inday, si Dodong yung number 1 sa puso mo ngayon, yan yung naging Diyos mo na. At hindi ang ating Panginoon. Amen? Tandaan natin, Jesus is our life. Amen? Si Kristo ang ating buhay. Ang sabi sa Colossus, bro, chapter 4, ayan, 12, magka-12 na. Siguro, medyo nangangalati pa naman tayo. Sige. Colossus chapter 3 verse 4. Chapter 3 verse 4. Yan, sabi dito. Anong sabi dyan? Pakibasa, sabay-sabay po natin basahin. In Christ, who is your life, you also will appear with Him in glory. When Christ, who is your life? Sino daw ang iyong life? Si Christ. Si Kristo ang buhay ninyo. Sino daw ang buhay natin? Si Kristo. Amen? Kaya kung para kanino yung buhay mo ngayon, kung hindi sa ating Panginoon, di ba? Hindi tama, no? Kasi si Kristo ang ating buhay, at kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Ba't sinabi dito kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya? Ibig sabihin, hindi pa dumating yung panahon na nahayag ng ating Panginoon. Kung sino talaga siya. We know as a Christian, He is the King of Kings and Lord of Lords. Amen? Pero sabi dyan, kapag nahayag na ang panahon kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, ibig sabihin, bakit ba sa panahon natin ngayon, hindi pa nahayag talaga kung sino ang ating Panginoon. Bakit? Marami pang mga taong hindi nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Hindi nahayag sa kanila kung sino si Hesus. Amen? Praise the Lord tayo na ihayag sa atin na kung sino ang Panginoon. Siya yung ating buhay. Amen? Kung makikita natin, marami pang hindi nakakilala sa Kanya. Kaya sinabi dito, kapag dumating na ang panahon, na nahayag na siya. Kung makikita natin sa Pilipinas, di ba? Sa in the Asia, di ba? Philippines, sinasabing is only Christian. Kung makikita natin, Kristiyano nga. Iba yung Kristiyano. Amen? Iba yung kilala mo. Maraming nagsasabi na Kristiyano pero walang pakialam sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin, hindi alam ang kalooban ng Diyos sa mga buhay. Patuloy pa rin sa kasamaan, sa kasalanan. Amen? Kristiyano sa pangalan pero hindi sa pamumuhay. Amen? So, kung makikita natin dyan, Pilipinas lang ang nag-iisang Kristiyano daw nakakilala sa Panginoon. Pero tandaan natin, sa isip lang at hindi sa puso. Magkaiba kasi yun eh. Yung kilala mo ang Panginoon sa isip mo lang.
hindi sa puso. Di ba? Intellectual, di ba? You know God through your mind, pero hindi sa puso. Pero kung ano yung pinakaiba nun? Maaaring sa isip mo lang, ibig sabihin may nakapagsabi lang sa'yo, no? Si Jesus ay ating tagapagligtas, siya yung ipinanganak. Oo, alam ko na yan. Pero hindi sa puso mo, parang walang epekto, parang wala kang pakialam, no? Pero kung kilala mo ang Panginoon sa puso mo, you know God by your heart, ibig sabihin naranasan mo mismo siya, na hindi mo lang siya narinig at napakinggan. Naranasan mo kung paano siya kumilos sa buhay mo. Ibig sabihin, there's an encounter. Amen? Kapag there's an encounter, naranasan mo, na-experience mo ang ating Panginoon, mababago ang buhay mo. Amen? Kasi ang pagbabago, sabi doon kanina, sa puso at hindi sa isip. Bibigyan tayo ng Panginoon ng bagong puso, bagong espiritu. Amen? So yan, tuloy natin. So sino yung buhay natin? Si Kristo yung ating buhay. Kaya kung iba yung dahilan kung bakit ka nabubuhay ngayon, mag-isip tayo, no? Na baka kung para kanino mo ginuguhol yung buhay mo. Amen? Tulad nga ng sinabi ko kanina, huwag mong Jesus is our life. Hindi kung sino-sino yung nandyan sa puso mo ngayon. Amen? So doon sa huwag si Inday o si Dodong Kaya nga sa dapat merong, di ba? Merong triangle, sa sa love. Di ba may dapat triangle yan. No? Di ba sinasabi natin dapat sa isang relasyon hindi pwede magkaroon ng third party. Amen? Pero maganda kapag ang ating Panginoon, triangle, si Jesus yung pangatlo. Kapag meron kang karelasyon. Bakit? Pag sinabing triangle, sa kabila-kabila, kayong, di ba, magkabilaan. Triangle, di ba, habang palapit ka sa Panginoon, lalo kayo habang lumalapit ka sa Panginoon, lalo kayo nagkakalapit sa isa't isa. Amen? So, dapat okay lang, di ba, na meron tayong mahal sa buhay o lalo na sa mga may karelasyon. Dapat si Kristo yung center. Sa triangle, sino yung center? Sa gitna. Jesus. Kayo nasa magkabilaan at habang kayo lumalapit sa Panginoon, lalo din kayo nagkakalapit sa isa't isa. Amen? So, hindi dapat na naiba, no? So, hindi dapat, wala, may ako, Sunday, hindi ako makapunta kasi ito yung time kung saan kami may time sa isa't isa. Tanda natin, Jesus is our life. Nilikha ka ng Panginoon para sa Kanya. Amen? So dapat si Jesus ang unahin natin. Amen. Amen? Amen. Nasabi ng Panginoon, kung kayo iwalay sa akin, wala kayong magagawa. Maaring mas pinili mo siya kaysa sa ating Panginoon, don't expect na maging maganda ang kahinatnan. Hindi magiging maganda yung kahinatnan yan kasi wala ang Panginoon sa inyong dalawa. Amen? Maaring mag-commit kayo ng kasalanan at magkaroon kayo ng problema. At dahil wala ang Panginoon, di ba, magiging magulo ang buhay. So dapat Jesus is our center in our life. And because He is our life. Amen? Praise the Lord. So, Jesus is our life. Amen? So, mahalaga so sinabi natin kanina na kapag sige, balikan natin to. Kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahayag din kayo at makikibahagi sa kanya kapangyarihan niya at karangalan. So, sinabi ko, di ba, na sa panahon natin ngayon, hindi pa nahayag kung sino talaga natin Panginoon. Kasi marami pang mga taong hindi nakakilala sa Kanya. Di ba? Dito sa Japan, di ba, praise the Lord, may Bible study dun sa Kobe kahapon. Mayroong umatin na Nihonjin. Praise the Lord. At kahit hindi na naintindihan yung salita, yung Tagalog kasi Bible study, nandun yung may Bible siyang dala, nagtitignan, binabasa niya. Amen? Doon sa niya, Nihongo de na Bible. So makikita natin, tinanong nga ni Pastor Roland, dito ba sa Japan, ilang porsyento ba yung Kristiyano? Sabi niya, wala pa sa 1%. Ibig sabihin, 0.00 lang. Paano yung 99% ng mga Japanese people? Hindi kilala ang ating Panginoong Hesus? No? Kaya nga, sabi dito, kapag nahayag na ang panahon, mahayag din kayong kasama niya, ibig sabihin, time will come, makikilala ng buong mundo kung sino talaga siya. Amen?
At sabi doon, ang lahat ay luluhod at kikilalanin na siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Darating ang time na yan. Amen? Tingnan natin bro sa ano? Philippians chapter 2 verse 10. Philippians. So, yun nga. Kung makikita natin, marami pang taong hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Ano? Dito nga sa Japan, hindi pa umabot ng 1%, no? Philippians, sige, chapter 2, verse 10. So, dito sa Japan, no? Alam natin na hindi nila kilala ang Panginoon. Kapag sinabi mo ang Jesus Christ, parang narinig ka nila, pero hindi nila kilala kung sino siya. No? At kung pupunta tayo sa China, di ba? Buddhist country, sa India, sa Muslim country, di ba? Kilala ba nila ang Panginoon, Jesus? Nire-reject nila ang ating Panginoon. Amen? Napakarami. Sa China, billion people yan. Amen? Ang populasyon nila. Pero hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, hindi panahayag, ano? At kagandahan dito, ano? Sinasabi dito ng ating Panginoon, pero balik tayo sa, ano? Colossians 3, verse 4. Ayan, sabi dito, kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahayag din kayo at makikibahagi sa kanyang kapangyarihan at karangalan. Amen? So, time will come. Malaman ng lahat ng tao. Maging yung mga Hapon ngayon na hindi nila kinikilala ang Panginoon, wala silang pakialam sa ating Panginoon. Mga Muslim, they reject Jesus as their Lord and Savior. No? Nire-reject din nila ang Panginoon, Jesus, na yun yung buhay. No? Sabi doon, nilikha tayo ng Diyos at para sa ating Panginoong Hesus. Hindi nila kinikilala nun. Wala silang pakialam sa ating Panginoong Hesus. Pero time will come, darating ang panahon, sabi doon bro sa Philippians 2 verse 10. Sige, balikan natin. Sige, balik tayo bro. Ano tayo sa 9. Sabi dito, kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo. Sige, sunod, next. Upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod at sasamba sa Kanya. Amen? Pagsamba sa Kanya. Amen? So, kahit hindi maraming tao ngayon ang hindi kinikilala ang Panginoon, time will come, sabi dyan, lahat ng, di ba, nasa langit at nasa lupa ay luluhod at sasamba sa ating Panginoon. Amen? Darating yung panahon na yun. Kahit hindi nila kinikilala ang Panginoon ngayon, time will come, malaman nila kung sino talaga si Jesus Christ. Is Kings of Kings and Lord of Lords. Amen? At sa ano? Balik tayo bro sa Colossians chapter 4 verse 3 verse 4. And kapag darating na yung panahon na mahayag na makilala ng lahat kung sino talaga ang ating Panginoong Hesus, maganda dyan, tayo'y makikibahagi din sa kapangyarihan niya at karangalan. Bilang tayo kumikilala sa Panginoon, makikilala din nila kung sino tayo. Na kung saan dati tayo parang, maliit ang tingin nila sa atin, yung pag sinabi kang Kristiyano, pinagtatawanan ka. Time will come, makikilala nila. Ikaw ay anak pala ng Diyos. Amen? At makakabahagi ka sa karangalan ng ating Panginoon. Makikita nila na kapag mahayag na ang ating Panginoon, kasama tayo na mahayag din kung sino talaga tayo. Tayo yung mga prinsipe at prinsesa ng ating Diyos. Amen? So, Jesus is our life. Amen? So, ayan, nilikha ka ng Diyos upang paglingkuran siya at mahalin. Yan yung purpose, di ba? Sila yung nilikha ko upang kanina, di ba? Para sa aking karangalan. Amen? So, nilikha ka pala ng Diyos para paglingkuran natin siya at mahalin. Amen? Yan ang purpose natin. So, we are called, we are all created to serve Him and to live for Him. Amen? Nilikha tayo upang paglingkuran ang ating Panginoon. So, dapat
di ba? Naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Amen? Huwag nating, di ba, minsan napapagod tayo, di ba? Ano? So, yan yung purpose natin upang maglingkod sa Panginoon. Para ngalanan natin yung Panginoon. Ayan. Ang totoo, hindi naman tayo ang unang umibig sa Diyos, kundi siya yung unang umibig sa atin. Amen? Amen. John 3:16, sinong nakakaalam ng verse? Lagi natin yung narinig, ano? Pero, for God so loved the world, di ba? That He gave His only one Son, ano? That whosoever believe in Him shall not perish, So love ano? the world and he gave us Ayan, more. for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ganon ka kamahal ng ating Panginoon. Amen? So, nilikha tayo ng Panginoon upang mahalin din siya at paglingkuran. Hindi naman tayo ang unang nagmahal sa Kanya, kundi siya ang unang nagmahal sa atin. So, dapat binabalik din natin yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Paano? Sa pamagitan ng paglilingkod natin. Parangalan natin siya. Kung bakit tayo nilikha, upang parangalan natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? And sa ano? Sa 1 John 4 verse 19. Unang Juan chapter 4 verse 19. First John 1. Sige. First one. 1 John, sabi dito, babasahin ko po ano? We love because God first loved us. Amen? Sabi dito, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen? Kaya tanda natin, nilikha tayo ng Panginoon para mahalin siya at paglingkuran. Amen. Amen? Pero hindi, ayan. So, dapat habang tayo nabubuhay tayo na umiibig sa Panginoon at naglilingkod sa Kanya. Amen? So, ayan. So, mahal tayo ng Diyos ang bawat isa sa atin. Amen? So, dapat ganun din tayo. Amen? We must love God above all. Amen? Sabi doon ng Panginoon, di ba? Love the Lord your God with all your heart. Ibig sabihin buo yung puso mo. Yung pagmamahal mo sa Panginoon dapat buo. Hindi kalahati. No? Hindi 99% lang. Kundi 100% yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen? Kaya kung sa pakiramdam mo, walang nagmamahal sa'yo, hindi totoo yan. Amen. Na naranasan din na ba? Na ano? Na may nagmamahal ba sa akin? Na naitanong na ba yan? Amen. Ayan. Praise the Lord, may nag-amen ano? So, hindi totoo yan. Mahal ka nang lumikha sa'yo. Amen. Mahal ko lang iba ang ating Diyos. Amen? So, dumating din sa time na naging matigas din yung puso ko. Naging puso ba to? At andun yung di ba, nakikwento ko dati na paano ako binago ng Panginoon. Di ba dati, mainitin din ang ulo ko. Di ba, mainitin. Yung noo ko, laging laging magkasalubong, hindi makakandi, ka sa akin, parang seryoso lagi, tapos parang laging galit, hindi makatawa, Pwede ng Panginoon. Dumating din sa post time na kinustin ko, Panginoon, Lord, may nagmamahal ba sa akin? At yung naging, wala nang pakiramdam. Post ako siguro, dahil sa andun yung naikwento ko nga, di ba, na testimony ko na di ba, na dati magagalitin, matapang, maprinsipyo din ako, At yun yung yung lagi kong kaaway, yung kapatid ko. Kasi ako yung bunso, yung kapatid ko, lalaki. Sinundan. Lagi kami hindi magkakasundo. Amen? Kasi ang pakiramdam ko, andun yung laging nilalamangan ako. Which is yun naman talaga ang nangyayari. Siguro, para sa akin. Kasi, lalo na kung wala pa kayo sa Panginoon, yung pamilyang wala pa sa Panginoon, magkakapatid na wala pa sa Panginoon, magulo. Amen? Laging nag-aaway. Ayan, dumating sa point na lagi kami nag-aaway. Sa point nga na sa harapan ng aking nanay, di ba? Nagkwento ko na hinawakan ko yung kapatid ko, may dala akong itak, niyakap ko siya sa likod, tinuto ko yung itak sa leg niya. Sabi ko sa kanya,
Kung hindi ka titigil, ako yung papatay sa'yo at ikaw lang din makapatay sa akin. So, ganun yung buhay ko dati. Para matapang talaga, kalit-lit, matapang, Tapos, andun yung nanay ko, nakita ko na lang natuloy yung luha niya. Sino ba yung hindi masaktan na makita yung anak mo na magpapatayan sa harapan mo mismo? Nakita ko yung niya, yung luha niya natulo. Sabi niya, bakit ba kayo magpapatayan sa harapan niyo? So, ang sakit yan bilang isang magulang, So, praise the Lord kung paano binago ng Diyos ang buhay ko. Napakiramdam ko kasi dati, walang nagmamahal sa akin. Even kapag galit ako, niyakap ako ng nanay ko, hindi ko ramdam na yung pagmamahal. Kasi nga, parang na yung heart na, tumigas. Praise the Lord, dumating ang time, yung lagi kong, yung even yung kapatid ko, lagi kong hindi kasundo, siya yung unang nakakilala sa Panginoon. At praise the Lord, siya yung naging pastor. Amen? At dumating ang time na siya yung nag-invite din sa akin, umatin ka. Amen? At nung nakita ko yung pagbabago sa kanyang buhay, kasi nga, once na lumalapit ka sa Panginoon, nababago ang buhay mo. Sabi ko, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Pangako yan ng Panginoon. Paano kapag lumapit ka? Bibigyan ka ng Panginoon ng bagong puso at bagong espiritu. Babaguhin niya sa pamagitan ng kapag nakikinig ka ng word of God, ibig sabihin lumalapit ka sa Kanya, sa mga gawain niya. Mababago yung puso mo. Bibigyan ka niya ng bagong puso at bagong espiritu. Yun ang nangyari din sa kapatid ko. Kaya yung laging kami, hindi magkakasundo, nakita ko yung buhay niya, andun din, praise the Lord. Oo nga, nakita ko yung buhay niya na may pagbabago, umatin din ako ng church, praise the Lord, at nandun, naranasan ko yung pagmamahal ng Diyos, yung dating matigas ang puso, di ba? Pusong bato, amen, di ba? Nung naranasan ko yung pagmamahal ng Diyos, nabasag yung puso niya, at binigyan ako, yun yung, nagkaroon ako ng bagong puso, amen, at bagong espiritu na ibinigay ng Panginoon, espiritu na yung luma, magagalitin, mayinitin ng ulo, amen, binago niya. Amen. At nung naranasan yung pagmamahal ng Diyos, even yung langgam, nakwento ko nga, di ba, langgam, naawa ko na maapakan. Kasi napuno ng pagmamahal. Yung dating matigas na puso, napuno ng pagmamahal sa Panginoon. Kaya even yung langgam, ingat na ingat ako maglalakad. Uy, creation din natin ni Lord. Lahat ng creation ni Lord, mahal niya. Kaya, kasi puno na yung puso ko ng pagmamahal, nabago kasi yung puso, Even yung lamok, kapag nangagat, sabi ko, umalis ka. Sabi ko, umalis ka dyan. Busog ka na siguro, sabi ko ganyan. Ayaw kong patayin kasi nga, once na napuno ng pagmamahal yung puso mo, na galing sa Panginoon, mag-ano yan magmamanifest, Magkaroon ng awa at habang. Amen? Amen. Magkaroon ng pagbabago sa buhay natin kapag naranasan mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Praise the Lord. Ganyan kumikilos ang Diyos. Ang Diyos ay buhay. Amen? Kumikilos siya sa mga buhay natin. So, tayo, kung naranasan din natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin, naranasan natin yung unti-unting pagbabago natin. Amen? Magpatuloy tayo. Amen? Sa ating mga ginagawa para sa ating Panginoon. Praise the Lord. So, yan. Sige, tuloy natin. Praise the Lord, kung sa pakiramdam mo, na walang nagmamahal sa'yo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. At kapag naranasan mo yung pagmamahal ng Diyos, magbabago yung buhay mo. Di ba? Even kapag yung utos ng Panginoon, mahalin mo yung kaaway mo, di ba? Mahalin mo yung kaaway mo, hindi mo yun magagawa kung hindi mo naramdaman yung pagmamahal ng Diyos. Amen? Because the love of God will help us to do good when someone does wrong sa atin. Yung pagmamahal ng Diyos ang tutulong sa atin para gawin pa rin natin yung tama kung mayroong nakapanakit sa atin. Pero kung hindi mo naramdaman yung pagmamahal ng Diyos, hindi mo din yung may paramdam doon sa tao na yan. Lalo na kung nakasakit siya sa'yo. Amen? So kaya nga, andun yung na tanda natin na may nagmamahal sa atin. Kasi para kayo mo hindi ka wala nagmamahal sa'yo, na ba yung edad ko, 35, mga na, pataas na. Natatakot ka na, single pa rin. Pero tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Amen? Amen. At may inilaan ang Panginoon para sa iyo. Amen? Ayan. Alam mo Kasi nga, meron tayong purpose
meron tayong mission sa buhay. Si Adan, yung simulan natin, di ba? Sa kanya tayo nanggaling, di ba? Si Adan mismo, meron siyang purpose kung bakit siya nilikha ng Diyos. Meron siyang mission. Ano yung mission niya? Di ba? Upang pangasiwaan ang kingdom ng Panginoon at that time. Ano yung kingdom ng Panginoon? Yung Garden of Eden. Nung hindi pa nagkasala, ano? Amen. At ayun, habang ginagawa niya yung mission niya at purpose, may ibinigay ang Panginoon sa kanya na makakatulong niya. Amen? So, ayan. Sabi nga, ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa. Amen? Sino naniwala doon? Amen? Two is better than one. Is better than one. Bakit? Kasi nga, kapag ikaw ay napagod, merong mag-aalala sa iyo, ano? Merong magpapaalala sa iyo, merong magpapalakas ng loob. Pero kung mag-isa ka lang, napagod ka, ay, sige na nga, oo na nga, gano'n. Diba? Walang magpapalakas sa iyo. Amen? So, merong inilaan ng Panginoon sa atin para tulad niya dan, mapulfill yung purpose natin sa mundo. Amen? So, dapat, ano yung gagawin natin? You must to seek God to find her. Kailangan mong hanapin mo ng Panginoon bago mo siya matagpuan. Yung inilaan ng Diyos para sa iyo. Amen? Unahin natin ang Diyos para ibibigay niya sa atin kung sino yung inilaan ng Diyos para sa atin. Ganon din. You must to seek God to find Him. No? Sa mga lalaki, ano? Sa mga brothers natin, unahin natin ang Panginoon. No? Maglingkod tayo sa Kanya at kilalanin natin ang Panginoon. Ibigay natin buhay natin sa Panginoon. Amen? At ibibigay din niya sa atin kung sino yung gusto niyang makakatulong natin. Amen? Sa ating to fulfill our purpose in life. Tulad ni Adan, no? Na binigay sa kanya si Eva. Kaya lang, ano yung nangyari? Si Eva yung naging dahilan kung bakit nagkasala, ano? Si Eva yung natokso, ano? At inoperan din niya si Adan. So, make sure na kapag dumating na yung time na ibinigay ng Panginoon, yung God's will mo, dapat si Lord yung center, hindi yung si Lord yung mas mahal mo, hindi yung ibinigay sa iyo na God's will. Kasi kapag yun ang mas pinili mo, tulad ng ginawa ni Adan, mas pinili niya yung ang offer ni Eva kaysa pagsunod sa Panginoon. Ang utos ng Panginoon kay Adan, huwag mong kainin. Pero nang binigyan siya ni Eva, sino yung sinunod niya? Si Eva yung sinunod niya. No? Ibig sabihin, si Eva yung mas pinahalagaan niya kaysa sa ang Panginoon. So, kailangan, kapag meron ka ng binigay na yung God's will mo, si Lord pa rin yung dapat nauna. Siya yung mas mahal mo. Amen? Para hindi ka magkasala at magkamali. Amen? God must be our center, and Jesus must be our life. Because He is our life. Ano? He is our real life. Si Jesus ang ating tunay na buhay. Amen? At habang lumalapit tayo sa Panginoon, patuloy na magpapakilala pa ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Nilikha tayo ng Diyos upang gawin at isakatuparan ang kanyang kalooban. Amen? Kaya kung nahihirapan ka na, napapagod o nabibigatan na, alalahanin mo kung bakit ka nga ba narito sa mundo? Bakit ka ba nag-exist? Lord, pagod na ako, di ba? Lalo na sa atin ngayon, di ba? Sa mga nagsiserve sa Panginoon, lalo dito sa Japan. Ang lalayo na akong napapunta, napapuyat na. Napapuyat, napapagod, nagugutom. Lalo na sa mga kitchen. Isipin mo, kapag napagod ka na, bakit ka nga ba naglilingkod sa Panginoon? Di ba? Bakit ka nga ba nag-i-exist? Nag-i-exist ka para sa Kanya. Kaya normal lang na mapagod ka kasi naglilingkod ka sa Kanya eh. Di ba? Yun yung hindi naglilingkod, napapagod, di ba? Nasa bahay lang, pagod. Tingnan mo, maghapon tulog. No, pagod. Hindi naglilingkod. Kung naglilingkod ka sa Panginoon, normal na mapagod ka kasi naglilingkod ka. Amen? Kaya kung naglilingkod ka sa Panginoon, amen, kapag pagod ka na, normal lang yun, Kaya isipin mo, bakit, Lord, ayaw ko na, pagod na ako, Isipin mo, bakit mo ba yung ginagawa? Ginagawa mo yun para ngalan ang Panginoon. Kasi God is our life. So dapat ginagamit natin ang buhay natin sa Kanya. No? Hindi natin ginagamit ang buhay natin sa ating mga sariling mga gusto natin. No? Kasi yun yung purpose kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Narito ka sa mundo para sa ating Panginoon.
Amen? Nilikha tayo sa pamagitan niya at para sa Kanya. Kaya kung pagod ka na, sabihin mo kay Lord, Lord, kaya ko pa. Tulungan mo ako. Amen? At kapag pagod ka na, just surrender your life to God. Lord, tulungan mo ako. Hindi ko na to kaya. Palakasin mo muli ako. Amen? Hindi yung pagod ka na, Lord, tumigil mo na ako kasi pagod na ako. Hindi ganon. Amen? Kasi sa pagtigil mo, mas mapapalayo yung heart mo sa Panginoon. Amen? Kasi nga kapag tumigil ka, yung presence ni Lord, hindi ka na pumupunta sa presensya ng Panginoon. Alam naman natin, God is the source of our strength. Kung hindi ka lumalapit sa Panginoon, araw-araw nakukonsume mo yung strength mo. Kailangan na-refill yan. Paano kapag lumalapit tayo sa Panginoon? Kaya nga, magre-recharge tayo sa Panginoon. Di ba? Mayroong mga tao, di ba, minsan, matulog na lang ako para makapagpahinga ako. Hindi. Ang magbibigay sa atin ng lakas ang Panginoon. Kung makikita natin yung mga pastors natin, di ba, na from J4, ilang oras papunta ang Masaka, mga 5 hours, no? Siguro, layo yun. Sila yung magpo-preach, tapos sila pa yung mag-drive. Almost, babalik ulit sila, no? 5 hours, 10 hours na, no? Diba? Walang tulog sila, papasok ulit kinabukasan, no? Maaaring isang oras lang yung tulog nila, pasok ulit sa trabaho. At mabibigat yung trabaho nila. Amen? Kung makikita natin, nagagawa nila kasi nga, hindi yung presensya ng Panginoon. Amen? Pero kung wala yung presensya ng Panginoon, kahit maghapon kang tulog, bagsak pa rin yung katawan mo. Amen? Kasi nga, ma-recharge lang tayo, lalakas lang tayo kapag kasama natin ang Panginoon. Siya yung dapat sa Kanya tayo nag-charge. Amen? Praise the Lord. Sige. Tuloy natin. Ayan, normal lang na mapagod ka tayo kasi nga, tulad ng ating Panginoon, diba? Napagod din siya kasi naging tao din siya eh. No? Habang siya nandito sa lupa, napapagod din siya. Kung makikita natin, siya nagugutom din. Diba? Makikita natin, diba, na napadaan siya sa puno ng igos, nagutom siya at napagod. Doon siya nagpahinga. Amen? So, ganun din tayo na natural lang na mapagod tayo sa paglilingkod sa Panginoon, pero dapat magpapatuloy tayo. Amen? Magpatuloy ka. Baka naman kasi hindi kalooban ng Diyos ang ginagawa mo o tinatahak o nilalakaran kaya ka napapagod. Amen? So magkaiba yun, no? Baka iba yung tinatahak mo kaya ka napapagod, no? O nag-struggle sa buhay. Amen? So dapat ang Panginoon nakasentro yung buhay natin. At hindi baka sumasadlayin ka pa sa naglilingkod ka sa Panginoon at the same time, naglilingkod ka rin sa mundo. Tandaan natin na we cannot walk with Jesus holding the hand of the devil. Hindi tayo pwedeng maging tagasunod ng ating Panginoong Isus, sinusundan natin siya, kasama natin ang Panginoon, pero hawak-hawak na natin ang kamay ni Satanas. No? Dapat you have to separate. Hindi pwedeng sumasadlayin ka na tuwing Sunday, nagcha-church ka, sinasabi mo Kristiyano ka, Monday to Saturday, makamundo ang buhay mo. Amen? So, hindi dapat, once na nagsiserve ka sa Panginoon, hindi dapat ang kahawak kamay mo ang mundo. Amen? Sino ba yung natutuwa ka sa may mga asawa bro? Sino may asawa dito? O may girlfriend, boyfriend, na habang naglalakad kayo, may kahawak kamay siya na iba. Masaya ka ba pag ganun? Magkasama kayo naglalakad. It's your moment, di ba? Time. Habang naglalakad kayo sa park, di ba? Magkasama nga kayo pero iba yung kahawak kamay niya. Anong mararamdaman mo? Ganon din ang Panginoon. Huwag tayong makipag-compromise. Na kapag nagsiserve tayo sa Panginoon, sa Kanya tayo. Hindi yung nagdo-double, nagsumasidline ka pa, na, sige, nakipag-anuhan ka pa, inuman, o chismisan, o kung ano-ano, dapat you have to separate yourself. Dapat makita na binago na talaga ako ng Panginoon. Ang buhay ko ngayon ay sa Panginoon na talaga. Amen? Because yan yung sinabi kanina, di ba? Our life is para sa Kanya. Amen?
Jesus is our life. Amen? Kaya dapat nabubuhay tayo para sa Panginoon. Amen? So, tuloy natin. Ayan. So, magkaiba yun, na maaaring pagod ka. Baka naman kasi pagod ka kasi hindi mo kasama ang Panginoon. Amen? May mga ganong, maraming, napapagod sila sa buhay nila kasi wala ang Diyos sa kanilang mga buhay. Ibig sabihin, nabubuhay sila na hindi naka-align sa ating Panginoon. Amen? Bakit ba, Tingnan natin dito. Tingnan natin yung, basahin po natin bro yung Matthew 11 verse 30. Ayan. Kapag wala tayo sa Panginoon, asahan na natin na magiging magulo yung buhay natin. Matthew 11:30. Ayan So, tandaan natin na mayroong pagkakaiba na maaaring napagod ka sa paglilingkod mo kasi naglilingkod ka. O kaya naman napagod ka o nag-struggle ka sa buhay mo dahil hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos. Bakit? Sabi dito, dahil magaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Magaan lang ang ipinapagawa ng Panginoon. Amen? Kung titandaan natin. So, kung ikaw ay napagod, amen? Baka naman, hindi kalooban ng Diyos ang ginagawa, nag-struggle ka sa buhay mo, Tandaan natin sa mga pangarap natin, o mga ginagawa natin, kaya tayo nahihirapan, dahil hindi kalooban ng Diyos yung ginagawa natin at tinatahak. Kasi sabi dyan, magaan lang. Pero kung nag-struggle ka na, kasi nga doble-doble yung mga responsibilidad, hindi na yung pinapagawa pala ng Panginoon sa'yo, ginagawa mo pa rin. Kaya ka nag-struggle ngayon. Di ba? Utang ka ng utang. Amen? Hindi yan yung pinapagawa ng Diyos sa'yo, kaya ka nag-struggle. Di ba? Kaya mayroong pinagkaiba, Na napapagod ka, o kaya naman napapagod ka dahil hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos. Amen? So, tingnan natin, kaya huwag tayong yung buhay natin dapat nabubuhay tayo para sa Panginoon. Huwag tayong humiwalay pa sa Panginoon o masunod yung gusto natin. The secret to living for the Savior is to die for yourself. Para tayo makapamuhay sa ating Panginoon, kailangan mamatay tayo sa ating sarili. Amen? Kasi kung buhay ka pa, ikaw yung nasusunod sa buhay mo, hindi mo masusunod ang Panginoon. Amen? Kasi nga yung gusto mo, yung susundin mo, at hindi ang Panginoon. So, tuloy natin. Ayan. Sa 2 Timothy, verse 2:2. Ayan, sabi dito, 2 Timothy. Sige, tuloy natin bro. Sabi, ituro mo rin sa mga mapagkatiwalang tao na makapagturo din sila sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. Tuloy natin, bro. 3. Makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo na Kristo Jesus. Ibig sabihin, kapag kasi nga ginagawa natin yung purpose ng buhay natin, expected na yan na mapapagod ka, kasi nagsiserve ka sa Panginoon. Natural lang yan, kasi nga nakikibahagi tayo saan? Sa paghihirap. Tandaan natin na ating Panginoong Jesus man ay naghihirap din. Amen? Nung siya nandito sa lupa. Diba? Ipinako siya sa cross, inalay niya kanyang buhay para sa atin. Maraming hinahamak siya ni diba? Hinahamak tapos iniinsulto. Sinampal pa nga, diba? Pinagtatadyakan, diba? At ipinako sa cross. So dapat ganun din tayo, Kung siya nga nahihirapan, napagod din, dapat makibahagi din tayo sa kanyang paghihirap. Naghihirap ang Panginoong Hesus para sa atin, para sa kaligtasan natin. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. So, dapat, kung sinasabi mong ang buhay mo ay para sa Panginoon, willing ka din na magsakripisyo. Amen? Hindi ay matatawag na sakripisyo kung hindi ka nahihirapan o nasasaktan. Matatawag lang yan na nagsasakripisyo ka kung there's a pain. Naramdaman mo may kirot,
Kaya natural lang, nasa paglilingkod natin sa Panginoon, nahihirapan tayo. That's a sacrifice. As a sign na mahal mo din ang Panginoon. Amen? Na kahit Lord, kahit hirap na ako, susunod pa rin ako sa iyo kasi mahal kita. Amen? So, tuloy natin. Sabi dyan, sige bro, sa 4. Dapat katulad ka ng isang sundalong nasa serbisyo. Hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ng kanyang opisyal. Ibig sabihin, hindi siya nakipag-compromise. Amen? Sabi dito ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Once na ikaw ay servant ng Panginoon, dapat hindi ka sumasideline pa, na sino ba yung sundalo? Habang nagsiserve siya, may sideline, may ginagawa pa siya iba, nagtitinda siya kung ano-ano nagdala ko. Di ba? So anong sinasabi dito ng Panginoon? Kapag nagsiserve ka sa Panginoon, nakapokus ka sa Panginoon, hindi ka nakikisangkot, namumuhay sa mundo. Amen? Focus lang sa Panginoon. Tandaan natin na hindi dapat natin ginagawa yung mga bagay na walang kinalaman sa pagiging lingkod natin o tagasunod, pagiging Kristiyano natin. Amen? Kasi mag-struggle ka talaga pag anong ginagawa mo. Yan. Sa kapag tayo, mga ginagawa natin, isipin natin, Lord, ito ba ay may kinalaman sa pagiging Kristiyano ko, pagiging tagasunod ko sa iyo? Amen? Kasi nga, dapat mabuhay tayo para parangalan ng Panginoon. No? So, ayan. So, ituloy natin. Ang buhay natin, tandaan natin na ang buhay natin, ang hininga natin, at lahat ng tinatangkilik natin, mga resources natin, ay ibinigay yan ng Diyos sa atin para gamitin natin to fulfill at isa katuparan yung kalooban ng Diyos. To fulfill our purpose. Yung buhay, hininga, lahat ng meron tayo, yung resources natin. Ibinigay yan para ma-fulfill yung purpose natin ng kalooban ng Panginoon. So, huwag mong ipagdamot yung buhay mo sa Panginoon. Amen? Kasi ibinigay nga niya yan para gamitin mo para sa Kanya. Amen? Kung kailangan mong gumastos para gawin ang kalooban na gawin mo, kasi ibinigay yan ng Panginoon para gamitin mo yan para sa Kanya. Amen? So, huwag natin ipagdamot. Hindi mo na ako atin kasi meron akong bibilhin. Diba? Wala akong may pamasahe. Pero ang bibilhin mo pala kung ano-ano lang, Huwag mong ipagdamot kasi yung resources na yan, ay binigay yan ng Diyos sa'yo para gamitin mo sa paglilingkod mo sa Kanya. Amen? So, we must to fulfill our life na yung purpose natin sa buhay. Amen? At we must to live our life. Nilikha tayo ng Panginoon upang mahalin natin siya at mabuhay tayo at paglingkuran natin ang Panginoon. So, dito tayo So, kung sino yung kung hindi mo pa alam yung purpose ng buhay mo, nasabi na kanina, di ba? Na nilikha tayo ng Diyos upang palalangan siya at maglingkod tayo sa Kanya. That is our purpose in life. Because Jesus is our life. Siya yung buhay natin. So, kung sa palagay mo, hindi mo alam yung purpose ng buhay mo ngayon, tandaan natin na ang pinakamadaling paraan upang malaman kung para saan ang isang imbensyon ay tanungin yung inventor. Di ba? Paano ba ang pinakamadaling paraan para may nakita kang isang bagay? Para saan ba ito mga kasi wala sa amin to. Di ba? Ganon. Paano ba ito gamitin? Tanungin mo kung sino yung gumawa niyan. No? Kasi siya yung nakakaalam kung para saan yung gamit na yan. Ganon din buhay mo. Kung hindi mo alam kung para saan ang buhay mo ngayon, just ask God, Lord, para saan ba itong buhay ko ngayon? No? Ano bang purpose ko ngayon? No? So yan, ang pinakamadaling paraan para malaman mo kung para saan ang isang bagay o ang gumawa nito, tanongin mo ang gumawa kasi yun yung nakakaalam. No? Kailangan natin lumapit sa Panginoon. Lord, habang lumalapit tayo sa Panginoon, lalo natin nalalaman kung ano ba talaga ang purpose natin sa buhay. Amen? Kasi nga, kapag nawala tayo dito sa mundo, di ba, at hindi natin na-fulfill yung purpose natin, di ba, ang sabi doon, haharap tayo sa Panginoon at tatanggap tayo ng mga hatol. Na mission failed. Huwag naman sana mangyari na humarap ka sa Panginoon, mission failed. Kasi nga, hindi mo ginagawa ang kalooban niyo ng Panginoon. Hindi ka nabubuhay para sa Panginoon habang nandito ka sa mundo.
Amen? Just ask God kung ano ang purpose at plano niya sa buhay mo. Paano? Di ba sa isang invention, ano ba, mayroong manual, no? Kapag bumili ka ng cellphone, may manual yan. Bumili ka ng sasakyan, may manual, no? Ganito yung paano ito gagawin, paano ito troubleshoot. Ganon din ang buhay natin. Kaya ibinigay yung Bible bilang manual sa atin ng Panginoon, no? Ganito tayo dapat mamuhay. Tingnan natin bro sa sige, magla-last verse na ako dito sa Deuteronomy chapter 29 verse 29 din. Ayan. Sige, basahin natin. Sabi dito, may mga lihim na bagay na ang Panginoon lang ang nakakaalam. So, ibig sabihin, hindi mo kailangang alamin yon. Kasi ang Panginoon lang ang nakakaalam nun. No? Pero ipinahayag niya sa atin ang kanyang kasunduan at dapat natin itong sundin maging ng ating lahi magpakailanman. Ano ba yung kasunduan? Sa sa English, tingnan natin, basahin natin. The secret things belongs to the Lord, our God. So, ibig sabihin, huwag mo nang pakialaman yung mga bagay na para sa Panginoon. No, kung hindi mo alam, just ask God. Pero kung hindi niya sagot, huwag mo nang no? But, the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow on words of this law. Ano ba yung words of law? Di ba? Yung salita ng Panginoon. Di ba? Yan, nirevealed ng Panginoon sa atin, yung kanyang mga salita para sundin daw natin. Ano yun? Di ba? Yung Word of God. Amen? Kung ano yung nakapaloob sa Bible, yun na yung dapat natin malaman. Yung mga bagay na, yung mga sikretong bagay na tanging para sa Panginoon, huwag na natin alamin. Pero yung, kung bakit ibinigay yung Word of God, para yan yung sundin natin. Amen? Kasi yan yung manual of life. Amen? So, kung gusto mong malaman ang purpose ng buhay mo, patuloy kang lumapit sa Panginoon. Ask God. Ano ba yung pinaka-purpose ng buhay mo? At basahin natin yung salita ng Panginoon, yung Bible. Umattend tayo ng Bible study, no? At patuloy natin malalaman kung paano ba ang buhay natin. Kung paano pa natin mas mapapabuti o mapaglingkuran ang Diyos habang tayo nagbabasa ng Bible at habang dumadalo tayo sa gawain, nakikinig ng Word of God. The more na nakikinig tayo ng Word of God, the more na natututo tayo at nababago yung puso natin. Amen? So, yun lang na we must live our life according to the purpose ng buhay natin. No? Huwag natin sayangin ang buhay natin. We must fulfill our purpose in life. Amen? To bring God glory in our life. Amen? Praise the Lord. So, ayan, let us pray. Panalangin po natin ang word ng ating Panginoon. Yes, O Lord. Maraming salamat, O Lord, sa mga pagtuturo mo, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon. Lord, tinuruan mo kami, Panginoon, kung paano kami mabuhay, Panginoon. Nilikha mo kami, Panginoon, para sa pamagitan mo at para sa iyo, O God. At Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na may mga napakinggan ngayon, natutunan, Panginoon. Ito, Panginoon, ay magamit namin, Panginoon, upang sa araw-araw namin pamumuhay, O God. At Lord, tulungan mo kami na mas makikilala ka pa namin sa aming mga buhay, O God. Lord, may continue to reveal, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, kung ano pa ang nais mong ituro at ipangungusap sa amin, O God. At Lord, hayaan mo na sa lahat ng gagawin namin, Panginoon, Ikaw ay mapapapurihan namin at mapapararangan, Panginoon, sapagkat ito ang dahilan kung bakit mo kami nilikha, O God, upang parangalan at papupurihan, O Lord, ang iyong pangalan, O God. Maraming salamat, O God, at sa iyo, Panginoon, namin ibinibigay ang lahat ng kapurihan, O God, at ang pasasalamat, O God. In Jesus' name, ito ang aming panalangin, O Lord. Amen. Praise the Lord.